mga ka-dears in Canada, welcome back to our channel. At ayun nga, Sabado ng hapon dito sa atin sa Calgary, Alberta, Canada. At ngayon nga ay nagdadrive tayo papunta sa University of Calgary kasi manonood tayo ng basketball game. Actually, andi dito sa Calgary ngayon yung ating Gilas legend. Yan sila L.A. Tenorio, Mark Pingris, yan, si Gabe Norwood. So meron kasi silang exhibition game kalaban yung University of Calgary Dinos. So may nagbigay lang sa atin ng isang free ticket. Kaya yun, sayang naman kung hindi natin panonoorin. Kaya to, papunta tayo ngayon doon. At minsan lang din ako makapanood nung PBA, mga players sa PBA, tsaka Gilas pa. And for today's vlog mga guys ay pag-usapan naman natin kung saan napupunta yung mga taxes, mga deductions na tinatanggal sa amin ng employer namin kapag dumarating na yung pay period namin. Mapa-bi-weekly man yan or monthly, may kaltas yung aming sahod. Yun yung mga taxes, CPP, EIs. So saan nga ba yun napupunta? Pero syempre bago natin pag-usapan yan mga guys, hindi lang ako ng favor sa mga bago pa nga lang dito sa ating channel. Sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell natin para naman kapag ka meron tayong mga upload na gaya nito ay ma-notify kayo ni YouTube. So yun nga, saktong-sakto kasi kahapon or itong week na to, pay period to Halos karamihan sa amin dito sa Canada yung mga bi-weekly. Sigurado sumahod na yan either kahapon or ngayon. At kapag nga nare-receive namin yung payslip namin, gaya nung payslip ko, ayan, insert natin. Meron akong mga deductions dyan, parang makikita nyo. Meron akong provincial tsaka federal tax, may CPP o yung tinatawag nilang Canada pension plan, tapos EI or yung tinatawag namin na employment insurance. So unahin natin yung provincial tsaka federal tax. So dyan kasi nagko-contribute kami mga taxes na binabayad namin dyan. Bali napupunta yan sa mga mga facilities government facilities like hospitals yan, mga government programs. So dito kasi sa Canada, totoo yung libre yung pagpapagamot. Wala kaming niisip pagka na-hospitalize kami, halos wala kaming binabayaran. Libre yung aming family doctor kasi nga syempre government na yung sumasagot noon through our taxes. So dyan na pupunta lahat yun. Tapos syempre sa mga schools, education ng mga bata, ng mga anak namin dito, kaya siya libre kasi may contribution kami sa tax. Bali provincial and federal taxes yung doon kinukuha yung pondo para doon. Siguro may konting share yung government pero usually taxes talaga na nanggagaling sa amin yung pinanggagalingan. Kaya dito yung mga bata, the more the merrier, kumbaga sabi nga nila. Pag marami kang anak mas masaya kasi nga syempre marami kang benefits na makukuha para sa mga bata. Meron kasi dito na allowance na binibigay yung government sa mga bata hanggang ma-reach nila yung 18 years old nila. So siguro parang habang tumatanda, nagkakaedad ang bata, syempre dumiliit yung natatanggap niya sa government. Tapos dumidepende rin yon sa kinikita ng magulang ng bata. So syempre pagka nasa low income yung bracket ng sahod ng parents ng bata, medyo maganda yung bigayan kumbaga. Pero pagka naman maganda at nakakaangat-angat yung kita mo, syempre medyo mababa. So ganun naglalaro yung pagdating dun sa mga subsidy, mga allowance sa mga bata dito. Tapos syempre yun nga sa Pilipinas, di ba, kapag papacheck up tayo, may mga doctors pay pa tayong niintindi, mga professional fee na tinatawag. Dito kasi pagka nakahanap ka na ng doctor mo o family doctor mo, wala ka na talagang babayaran. Tapos kapag umabot ka sa point na kailangan mo mag-surgery or mga treatment like chemotherapy or dialysis, wala ka nang iisipin na babayaran pa kasi nga nako-cover yun yung mga taxes na binabayaran mo nagtatrabaho ka. So ganun kasimple yung explanation dun sa provincial and federal tax.
Isa pa pala, gusto ko i-add doon, yun, mga government services like Service Canada, kapag kukuha kami ng aming SIN. Imagine, SIN, walang bayad yung kahit kararating mo pa lang, libre yun. Libre yung service na yun. Siyempre sa Pilipinas, di ba, pagka pumuha ka ng SSS, may mga bayad na yan. Pag-ibig, matik yun, merong government fee na kailangan bayaran. Pero dito, kahit kararating mo lang, pumunta ka sa mga Service Canada, kung ano man yung kailangan mo, SIN man yan, or about sa renewal ng yung mga government documents, libre yun. Yun yung kainaman dito. At nakikita naman talaga namin yung kinapupuntahan ng taxes na kinakaltas sa amin. Kaya somehow okay na din at masaya na rin kami. So yun yung number 1, yung federal and provincial tax. Number 2 naman is yung CPP or tinatawag na Canada Pension Plan. So dito naman pumapasok yung kapag ka umabot na kami sa retirement age namin na 65, hindi na kami nagtatrabaho, meron kami marireceive sa government through government yung ating pension, tinatawag kumbaga sa atin SSS, dito CPP naman. So parang pagkakaintindi ko ron kasi kapag ka matagal ka nang nagtatrabaho, kung talagang dito ka na lumaki at dito ka nag-start ng career mo na nagtrabaho ka at the age of 18, syempre pag habang mas matagal ka nagtatrabaho dito, 30 to 40 years, mas maganda yung pension mo. Syempre mahaba-haba yung period na nag-contribute ka. Pero yung kagaya namin na parang late bloomer, kailan na parang may edad na nung dumating dito at may edad na rin nag-start magtrabaho dito sa Canada, mga siguro 40s, above 40s yan. Ilang taon na lang yun, syempre, di ba, magre-retire na, parang 15 years ganun, or 20 years. Hindi ganun kalaki yung makukuha mong pension. Parang ang minimum yata is 1,300 Canadian dollar, depende yun, di ako sure, pero kinakalculate kasi yun ng government kung magkano lang yung allotted para sa'yo. Pero yun nga, doon napupunta yung CPP. So kahit pagtanda mo, makakaasa ka na meron ka pa rin na marireceive kahit paano. At yun, okay din. Hindi mo naman nararamdaman na nagbabayad ka kasi maliit lang din naman yung kinakalta sa amin o sa mga nagtatrabaho dito. Tapos yung huli, yung employment insurance, tinatawag or EI, ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito nung dumating ako. Actually, wala akong background tungkol sa EI. Dito na lang ako nagka-idea about sa EI. Nalaman ko nga siya, medyo nakakatuwa kasi syempre dito kasi ito yung magiging temporary income mo kapag na-laid off ka, nawalan ka ng trabaho. Habang naghahanap ka ng trabaho, merong suporta na ibinibigay yung government. Actually, hindi talaga siya galing sa government. Bali, shared yung employer tsaka kami as employee. Naghahati kami para dito sa EI. Parehas kami may contribution. Yung government parang wala silang kinalaman at contribution dito. Parang sila lang yung nagdi-distribute. Yun, parang sila yung nagma-manage. So, yun, may computation din yun. Hindi, ano ba, sa sahod mo bi-weekly, hindi isang buo yun makukuha mo kapag naka-EI ka. Para 55% lang nung isang bi-weekly na sahod mo yung makukuha mo. Which is good enough pa rin para makasurvive ka financially habang naghahanap ka ng trabaho. Kaysa naman totally na wala kang income, syempre dito sa Canada, ayaw din naman talaga ng government of Canada na nahihirapan ka kapag jobless ka. Yun, may mga responsibilidad ka rin na dapat gampanan, like mga bills mo, yan, mga rent. So, syempre pag wala kang trabaho, wala kang pagkukunan, paano mo mababayaran yun? So, yun yung isa sa maganda dito. Meron kang source of income kahit jobless ka. Siguro tatagal yun. May period din yun, hindi yun na syempre abang buhay naka-EI ka. So, may certain period yun, parang alam ko 9 months kang pwede na naka-EI. So siguro sapat naman na yung ganong kahaba na buwan para makahanap ka ng bagong trabaho. So yun nga, mapupunan uli yun
habang nagtatrabaho ka sa bagong mong company, mapupondohan uli yung nagalaw mo na AI. Yun nga lang, syempre yung mga walang yung mga dati mo na i-contribute, hindi mo siya makukuha, wala na talaga yun. As in, hindi mo na pwedeng i-refund as cash or kunin as cash. So doon lang yung magbabase sa current situation. At so ayun nga mga guys, yan yung explanation kung saan napupunta yung mga kinakalta sa amin or yung mga dinideduct sa amin every pay period or paycheck. At malapit na rin tayo dito sa University of Calgary. At ayun, paano mga guys, bibigyan ko na lang kayo ng pasilip dun sa basketball game ng ating Gilas Pilipinas versus University of Calgary Dinos. At ayun mga guys, see you later. So dito tayo sa loob ng University of Calgary at mukhang may ganap sila dito. Yan. Kaya dito is summer is fun talaga. So yan, kapag may tumatawid na pedestrian, full stop talaga dito. Nire-respeto nila talaga yung mga pedestrian, especially mga bata. So dito walang pasaway na driver mga guys dito sa Canada. Napaka-stricto nila pagdating sa traffic rules. So pag yellow, kagaya niyan, pasaway yun. Pero it is what it is. Hindi naman lahat ng driver matino. Hindi ko nila lahat na guys, kagaya nga niyan. Pagka yellow na kasi at alanganin na, pwede ka naman mag-minor, especially kapag nakikita mo na maraming tao gaya nito. Kaya lang siya dumire-diretso. So ito nga tayo sa loob ng University of Calgary, isang napakagandang school, public school to. Baga sa atin na State University. One eternity later. Oh, yung mga player na Calgary. Let's play basketball! So ayun nga mga guys, at doon na nga natatapos yung parang exhibition game ng ating Gilas Pilipinas at ang mga players ng University of Calgary Dinos. Yan o, daming signature ng ating balanggot o ng ating cup. Wala akong pwedeng makakuhang item na pwede silang pumirma, kaya dito na lang sa cup natin. Anyway, souvenir lang din naman natin to sa pagpunta nila dito. So yun nga, paano mga guys, at magdadrive muna tayo pa uwi. At see you na lang ulit sa susunod nating mga vlogs. God bless and happy weekend!